Banned sa Canada ang ilang Pilipino ngayon matapos bawiin ang visitor visa na in-issue sa kanila dahil sa misrepresentation. Pero may pagkukulang daw kasi ang travel agent, kaya't may panawagan sila. May report si Paula Saraza. Natapos na daw po niya lahat ng obligasyon niya sa amin. Nagawa daw niya yung papel niya na bisahan kami. 5 taong ban sa Canada o hindi pwedeng pumasok sa bansa dahil sa misrepresentation ang hinaharap ngayon ng nasa 12 tourist visa applicants mula Pilipinas. 5 sa kanila dumulog sa Omni News. Iisang travel agency lang kasi ang ginamit nila. Nabigyan man ng visitor visa sina Josephine Kim, Mildred Javier, Roel Potenciano, Bill Entienza at Marineth Gabayan. Wala raw silang kaalam-alam na pinadalhan din sila ng procedural fairness letter ng Immigration Canada. Ibig sabihin, duda ang IRCC sa kanilang naging aplikasyon. Naharang po kami. Tinitrace po namin yung problema ng visa hanggang 9:30. Nag-decide na po yung supervisor doon na, ma'am, uwi na po kayo kasi hindi talaga, magko-close na po yung check-in, hindi na po kayo maanuhan ng boarding pass. Hindi kayo may issuehan kasi nag-i-invalidate po talaga yung ng visa. Ang Cathay Pacific, hindi alam ang gagawin, naawa sa akin. Bakit daw hindi ako makapasok? Bakit daw hindi nila ma-check-in? Ang visa ko revoke na pala. Last month pa yata yun, revoke na. So bakit daw hindi ko alam? Bukod sa 50,000 pisong binayad sa travel agent, 100,000 pa ang ginastos ng ilan sa kanila para sa mga flight tickets. Pero nasa airport na nang malaman ng sitwasyon. Anila tanging ang kanilang travel agent na si Merlan Sirera ng MC Travel lamang ang may access sa kanilang aplikasyon at email na ginamit sa immigration. Ang pinadalang mga PFL, hindi natugunan bago ang deadline. Araw-araw ko siyang remind na gusto ko talagang kunin yung access ko sa IRCC para makita ko lahat ng anong sinubmit, anong nangyari. Tapos dami na ng excuse. Napag-alaman ng mga kababayan, iisang kwento o template ang ginamit ni Sirera sa kanilang aplikasyon na posibleng dahilan kaya't nagduda ang IRCC sa mga ito. Iisa lang po yung format ng travel itinerary namin, including yung pangalan ng aso, si Apollo. Sabi niya po sa akin, ma'am, kung ano po yung sinabi ko, yun lang. Yun lang po ang i-require yung mga requirements. Tumangging magpa-interview si Sirera pero sinabi nito sa Omni News na gaya ng mga aplikante hindi rin niya inasahan ang mga pinadalang PFL dahil aprobado na ang tourist visa nila. Mariin din niyang itinanggi ang mga paratang tungkol sa hindi pagbibigay ng access sa mga email ng mga aplikante at handa raw siyang tumugon sakaling magsampa sila ng kaso. Paalala naman ng isang immigration lawyer, hindi imposible sa mga immigration officers na maghain ng PFL kahit pa aprobado na ang visa. Hanggat makarating kayo sa loob ng Canada, pwede nilang i-cancel ang inyong temporary resident status according to the law. So, hindi po offside ang immigration kung madetect nila yung fraud afterwards kapag na-issue yung visa. Abogado rin si Dangzala ng isa sa mga aplikanteng nahaharap sa ban. Anya mabusisi ang IRCC sa mga posibleng indikasyon ng misrepresentation sa aplikasyon. Kapag nakakatanggap ng PFL, Paula, you're really one step away from a refusal. So binibigyan lang talaga kayo ng one last chance ng isang officer para ma-convince sila otherwise. So yung response niyo kailangan very powerful, very robust, very detailed, and very clear. Aminado ang mga aplikante na mahihirapan silang ilaban ang hatol na ban sa Canada, lalo't hindi rin biro ang bayad sa abogado. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Pilipinas at umaasang maging leksyon sa iba ang mapait na pinagdaanan. I'm single mom and may 7 years old akong anak na yun talagang inaasahan ko na yung Canada lang talaga. Kaso wala na ban pa kaya parang hopeless na. Paula Saraza, Omni News, Toronto.